Sa good weather, amen? Parang kanina, madilim na naman. Parang magwaswas naman. But thank the Lord na hindi nagtuloy ang malakas na ulan. And here we are this evening, amen. Okay, chapter number 8. Chapter 8 sa ating study tonight. And may I invite everyone to please stand. Let's open our Bible, please, in chapter number 8 in the book of Acts. We're going to study the life of the eunuch and Philip. Si Philip and eunuch. And hoping na meron tayong makuhang lesson this evening. Amen? Alright, chapter number 8, verse 25 until verse number 35. Verse 25, there are 10 verses na ating pong basahin this evening. Alright? Chapter 8 in the book of Acts, 25 until verse number 35. Okay? Are you there? Amen? Sabay-sabay tayong magbasa, beginning verse 25. Ready? Read. And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem and preached the gospel in many villages of the Samaritans. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south, and to the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of a great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship, was returning, and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he was read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the scripture and preached unto him Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's pray po. Gracious, loving, and eternal God, thank you this evening, Lord. First of all, thank you sa good weather na hindi po nag-ulan, and Lord, hindi po nahinder ang aming pag-proceed, pagpunta sa church. Salamat sa mga brethren nandito ngayon. Thank you also sa mga blessing and testimony, Lord, galing po sa mga brethren namin na nag-testify sa goodness niyo po, Lord, sa kanila pong buhay. And it's my prayer, Lord, that you would always bless us and help us, Lord, na maging grateful, maging thankful every time, Lord, na may mga experience kami, whether problem man or mga blessing. Because the Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God. Tonight, Father, I pray, bless you, Lord, ang aming study ngayong gabi and help us to learn something na pwede naming ma-apply sa aming buhay ngayon at especially, Lord, sa aming Christian life. Be with us tonight and all these things, Lord, we commit and entrust to you. In Christ's name, amen and amen. Thank you. And you may take your seats now. Philip and the Ethiopian eunuch. Philip, no? Ito po si Philip ay evangelist. Hindi po siya member sa 12 apostle, but he is, evangelist. We don't have much background about Philip, but ito yung story dito na makita po natin siya na meron pong instruction ang Panginoon sa kanya. And specifically po, no? Okay? Galing sa Holy Spirit. Now, chapter 8, verse 1 to 3, makita natin, hindi pa po saved si Paul. Ang pangalan niya, Saul pa po. Okay? At ang ginawa po ni Saul ay gi-persecute niyang church. Verse number 1, and the time there was a great persecution against the church.
Saul po yan siya, which was at Jerusalem. So grabe po yung persecution. At ginamit po si Paul dito na mag-persecute. Very eager, very jealous po siya sa kanyang old religion as a Pharisee. At galit po siya sa teaching ni Jesus. Galit siya sa teaching ng Christianity. That's why na talagang to the point, gipapatay po niya si Stephen. Isa din po sa mga preacher, mga kapatid. And also evangelist. Okay? Verse number 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. So, grabe si Paul. Before siya na-save, grabe siya ka-brutal, grabe siya ka-eager. Okay? Verse number 3, and as for Saul, he made havoc. Havoc means destruction of the church, entering into every house, nag-house-to-house siya, and hailing men and women, committed them to prison. So, di lang po siya kontento na i-persecute ang church. Pinapatay niya dito si Stephen, at ano pa ba? Pinaghahabol niya mga lalaki, babae, at pinapakulong po niya. Pinakulong ni Paul o ni Saul. Pag naabutan niya, nadakip niya yung mga babae na mga Christian, lalaki, ang resulta, pinapakulong niya. Therefore, they that were scattered abroad. So, of course, ang mga Christian, nag-scatter sila. Kasi takot sila kay Paul, takot sila sa persecution, na baka sila din ay makulong. So, lahat ng mga Christian, maybe na-disperse, na wala sa lugar nila, pumunta sa ibang lugar. But ang good thing, mga kapatid, kahit po sila nag-persecute o nag-scattered abroad, nag-preach pa rin sila ng Word of God. Nandun pa rin yung burden nila na mag-share ng Word of God. Therefore, that were scattered abroad went everywhere. So kahit nag-spread out sila, pero di nila nakalimutan mag-preach ng Word. At dito po, isa sa mga preacher, verse 5, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. So si Peter, isa doon sa mga preacher na na-disperse, pumunta po siya sa Samaria. At doon sa Samaria, meron pong revival na nangyari. Nung nag-preach si Philip, what happened? And the people with one accord give heed unto those things which Philip spake. Napakaganda, kay responsive yung mga tao sa Samaria. Amen? Nag-respond sila, hearing and saying the miracles which he did. So nakita nila yung at naintindihan nila yung preaching ni Philip. In fact, nagkaroon po ng outcast or ipalabas po, mga kapatid, ang unclean spirit. Isa sa mga crowd doon, isa sa mga audience na pasukan ng evil spirit. At anong nangyari? Nung doon si Philip, maybe gi-rebuke niya, gi-cast out niya yung unclean spirit, evil spirit, what happened? For unclean spirit crying with a loud voice came out of many that were possessed with them. So hindi lang po isang tao ang napossess ng unclean spirit, marami. Pero nung narinig nila yung preaching ni Philip at yung mga miracles, maybe nag-cast out si Philip, lumabas ang mga evil spirit galing sa mga taong ito. And look what happened. And many taken with palsies and that were lame were healed. So meron ding healing. So maraming gumaling sa kanilang mga sakit, mga lumpo, paralisado, at marami pang iba. So nagkaroon po, mga kapatid, ng revival, spiritual at physical. And look at verse number 8. And there was great joy in that city. Amen? What a blessing, no? Kapag mag-response tayo sa Word of God, meron talagang mangyayaring good thing. No? Imposible wala. Meron talaga. So thank God na ginamit po si Philip, mga kapatid. Then after that, dito po, di natin maalam kung ano ang interval, anong span po nung pumunta si Philip sa Samaria. Then suddenly, dinala po siya ng Espiritu. And let's jump to verse number 25. And dito po, in verse 25, and they, when they had testified
and preach the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans. So yung iba, bumalik po sila, nag-return po sila sa Jerusalem, at pagdating nila sa Jerusalem, yung ibang mga Christian doon, nag-preach sila ng gospel doon sa mga villages at sa lugar po ng mga Samaritans. But in verse 26, meron namang nangyaring iba. At ginamit naman si Philip. Diyan pa tayo, amen? What happened? Verse 26, and the angel of the Lord speak unto Philip, saying, Arise, go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. So first thing ating makita dito, notice the word, and the angel of the Lord told or spake unto Philip. The angel of the Lord told Philip. Anong gisabi ng angel kay Philip? Arise and go. Arise and go. Okay. Now, bakit sinabi ng angel kay Philip, arise and go? Ano ang kaniyang intention? Okay? Ano ang lesson natin makita dito? Anong lesson? Number one, mga kapatid, is that angels cannot preach the gospel to men. Amen? Bakit kaya hindi dalang ang angel ang nagsulwining sa yunok? Bakit pa na sinabi ng angel kay Philip, arise and go? Anong purpose? Para isulwin ang yunok. Okay? Ibig sabihin, hindi trabaho ng angel ang magsulwining. Wala gibigay sa kanila ang mandate na sila ang mag-soul winner o sila ang soul winner. Sapagkat iba ang trabaho ng angel at ang trabaho natin, tayo ang may mandate, tayo ang may responsibility na mag-soul win. Pero pwede kung gusto ko ng Diyos, tama? Pwede. Pwedeng sabihan na Lord na, okay, angel, soul winning mo, may power ang Panginoon. Pero makita natin dito na hindi po. Ang angel, inutusan niya si Philip na mag-join ka, lapitan mo, puntahan mo itong eunuch. So sa atin mga kapatid, is a very clear lesson na trabaho natin ang mag-soul-winning. Amen? Atin yung trabaho bilang mga saved, bilang anak ng Diyos. Walang ibang pwedeng magtrabaho diyan kundi tayo mga kapatid. Amen? Okay? God has chosen people to do it. May gagamitin ang Diyos at walang ibang gagamitin para mag-witness tayo po. Pangalawa, anong lesson? Not only, mga kapatid, angels hindi pwedeng mag-soul winning. Number one, baka kung angel, baka wala din maglapit. Tama, Brad? No? Ang tanong doon, kung angel mag-soul winning, anong purma? Anong itsura? Ano niya, Brad? Anong gamitin niya na image kaya? Hindi natin alam kung i-allow ng Panginoon na katulad sa tao. What if yung itsura talaga ng angel? At alam mo po, ang angel, sabi ng Bible, merong angel na ang kanyang pakpak 6. Merong 2. Merong 4. Kasi magkaiba ang cherubim at seraphim. Nag-cover sa kanilang face, nag-cover sa kanilang belly, tapos ga-cover sa kanilang feet. Kung kanon magpakita sa iyo at mag-soul-winning, do you think meron talagang taong lalapit doon at makinig sa gospel? Of course, medyo mahirap. Amen? Kaya tayo talaga. Parihong tao. Okay? Kaya nga nung namatay yung rich man, sino gi-request niya ba na magbalik? Si Lazarus, hindi siya, Lord, pwede ba magpadala ka ng angel for I have 5 brothers? Hindi siya nag-request ng angel. Sabi niya, Lord, pwede ba pabalikin mo si Lazarus sa mundo sapagkat meron pa akong 5 brethren. So lalaki at tao pa rin ang request ng rich man, hindi angel. Kaya ang soul winning sa atin yan ng mga tao. Amen? Sa atin ng mga saved. Okay, pangalawang lesson makita natin dito, Brad, is that angels will help us in soul winning. Ang angel pala, mag-assist yan sa atin mag-soul winning. Anong sinabi ng angel? Verse number 26 again. And the angel
of the Lord spake unto Philip. Now notice the word, no? Ibig sabihin, angels are on our side to help us in soul winning. Kaya mag-pray tayo. Of course, andyan din yung Holy Spirit na magtulong sa atin. Kaya, di lang natin, di tayo aware, di natin ma-feel na may angel. Pero, biblically speaking, ginagamit din sila ng Panginoon. Okay? Na katuwang natin, partner natin in soul winning. Ano pang makita natin? What else na another lesson na ating makita? Okay. Next, look at verse 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem, unto Gaza, which is desert. Okay, another thing, na kapag ka si Lord mag-utos sa atin ng something, God is very specific. Amen? Take note the word, ginamit niya, anong place? Go toward the south. Ano pa? Unto Gaza, which is desert. Specific, may place gilagay si Lord kung saan dapat pupunta si Philip. Amen? So di tayo dapat mag-worry. Kasi may mag-guide sa atin. Although di natin alam ang minsan, saan tayo i-lead ni Lord, pero sometimes na-notice nyo, pag maglabas ka mag-soul winning, bigla lang, Brad ba, na maisipan mo, si ano, puntahan ko. Si ano, kailangan pala bisitahan ko, di ba? Minsan lang mag-pop up lang sa mind mo. Wala sa mind mo, pero nung moment na gusto ka nang mag-visit, may mga tao nag-i-impress si Lord na, bisitahan mo ito, puntahan mo ito. Oh. So, kaya kailangan tayo mag-pray, Lord, give me somebody na dapat bisitahan ko. Give me somebody na dapat isolwin ko. At pag i-impress ni Lord ng tao na yon, yun na yun. Okay? Yun na yun dapat natin contacts, mga kapatid. Alright? So, specific po ang Panginoon. No? Ang spirit dito, ginamit niya, mayroong place, the south. No? The south and, na-mention po ang word na Gaza. Alright. Now, ano pang makita natin dito sa life po ni Philip at saka itong eunuch? Okay? Now, the first thing ating makita sa life ni Philip, mga kapatid, verse number 27. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship. Of course, ating makita dito, based sa ating binasa, is that Philip obeyed. Amen? Philip obeyed. Notice the word, he arose and went. Nag-respond si Philip. Nung sinabi ng angel, alright, Philip, mag-proceed ka doon sa south. Philip, mag-proceed ka sa Gaza o Gaza, which is desert. Now take note, itong lugar na ito, sabi ng Bible, hindi po ideal na place, hindi magandang place, hindi malamig na place. Amen? Anong sabi ba? Desert. Alam naman natin, iba yung desert, ha? Desert, iba yon. Masarap yon, pero ito hindi masarap. Desert. Hello? Mainit. And I believe itong Gaza siguro, o Gaza na na-mention dito, baka ito yung present na Gaza ngayon. At alam natin, nakita nyo ba sa mga news, anong itsura ng Gaza? Maano ba? Makahoy ba? No, makita mo, no? Para sabi ko, every time makita kong Gaza, mga kapatid, parang di talaga ako mag-survive dito. Pag ganitong lugar, walang kahoy, wala kang green makita, wala kang makita anything. Kahit isang puno, puro building. Building pa lang, init na.
plus lugar pa, the more init. Pero makita niyo po si Philip, mga kapatid. Sabi ng verse 27, he arose and went. Yun ang maganda kay Philip. He responds. Amen? He obeyed sa command ng Panginoon. Pinuntahan niya, nag-respond siya. He arose and went. This means no waiting and no excuses. Philip made no excuses, nor did he wait till he felt like it. Dapat ganun din tayo. Di na tayo mag-antay ng anything or signal. Kung may gi-impress si Lord sa atin na dapat dating share ng gospel, dapat gayon na. Salamat sa testimony ni Kim na nakashare siya ng gospel sa kanyang mga office mate. O di na bali, ibas tayo. Kasi ganun talaga. Pag word of God ng itapik mo, Brad, marami ng hindi. Amen? Magtapik ka lang, wag lang yung mga Bible. Magtapik ka lang, wag lang yung about kay Lord. Ganun ang mga no? Pwede ka magtapik ng ibang topic, pero pag Bible na, wala na. Wala nang gana, di sila interested. Kung pwede pa, sabihan nila, change topic. Kasi by nature, ganun ang tao, mas mag-enjoy sa mga bagay na temporal, bagay na worldly, bagay na hindi pleasing sa harap ni Lord, pero pag topic mo na Bible, ang tao, ang nature talaga, wala. Yes or no? Kahit sa reunion, magtapok-tapok kayo, magparintihanay. Pag sabi na, dito muna tayo, Bible study muna tayo, or mag-ano tayo ng Word of God, makinig tayo, amat-amat na na. Kadali lang, kadali lang, mabalik lang ko, mabalik ka na. O ano lang excuse. Amen. Pero pag nasaksak na ganitong videoke machine, bisan layo pa. Di mo na agdahon. Yung matamat na palapit. Daw sugar ba nga ginaamag ka mga kuan? Subay. Pero pag word of God, ang tao. Ganun ang ugali ng tao. But thank God mga kapatid, na salamat si Philip is obedient siya. Obedient. He responds. And he arose and went. Now, like I said, kung utusan ka ba sa bagay na hindi pleasant sa'yo, bagay, lugar ba na hindi katulad sa ibang lugar na komportable ka. Kaya kung mas marami, Brad, ang mission sa Asia. Maraming mission doon sa, ang iba, Europe. Ang iba, South America. Saan bang South America? Yung mga Brazil, mga Argentina, Bolivia. Yan, South America yan. Mga Latin American countries. Pero Ethiopia, kunti lang ang mga missionary sa Ethiopia. Kaya alam natin ang Ethiopia. Africa. Amen? Punta ka sa Latin America, okay ang lugar ba? Panama o Central America, okay. Kaya tropical, katulad sa atin. Pero pag Africa na, kaya saludo din ako sa mga pastor kahit traditional sila, pero yung the heart nila ba? Yung desire nila nga mag-spread ng gospel. Although ibang gospel ang kanilang ginadala, pero yung desire nila. Number 1 sa climate pa lang, na tag 40 plus ang kanilang temperature, mga kapatid. Okay? He arose and went. Minsan, isa sa mga hindrance sa pag-visit natin, minsan, ayaw mainitan, ayaw maulanan. Well, na-understand natin yan, lalo na sa mga baker natin. Pero sa mga young people, mga bata-bata pa, di tayo dapat matakot mag-visit. Di tayo dapat matakot mangitim. Amen? Itom naman ta. Namadlok pa ta mag-itom.
Ano ba, gina-maintain ka, how? Ha? Nag-take ka sa glutathione? Di na tamadlo ka, amen? Bahala may nitan, importante may masave. Bahala mag-itob ta, basta importante may mga bata na tudluan. Sa bagay, di man kayo init, kaya tricycle man. May kung halin sa simbahan, naglakat tagit pa kanto sa area, wala man siguro. Tama? Willing mag-response. He arose and went. Si Philip, wala na siya nagantay. Okay? No excuses. No? Nor did he wait till he felt like it. Immediate obedience is important. Amen? If Philip waited for 1 day or 1 week, the man would have gone. By procrastinating, we can lose good contacts. Tama yan. Imbis na dapat na nating bisitahan ngayon, sabi mo, next na lang siguro. Next time na lang. Ang next time pala, namatay na. May mga experience ko ba? Damo na. Nasabi ko, next week, bisitahan ko. Next week, kantuan ko. Next week, sharean ko. Pero, it's too late, Brad. No? Kaya dapat ganun tayo. Immediate response. Immediate obedience. Kaya hindi tabalaan. No? So, mawala ang ator nga kontak. Imbis may opportunity pa ta makashare, wala na. Kaya na-delay ta. Kaya gipa unya-unya naton. No? Not only Philip obeyed, but also Philip met a man. Verse 27, and he arose and went, behold, a man of Ethiopia. Now take note, kung magbigay si Lord Brad ng instruction, nga ito dapat mong puntahan, ito dapat mong bisitahan, ini nga tao dapat ka mag-share sa gospel, dapat kantuan naton. Kay sigurado gid nga may tao gid na siya. Sabi ng Bible, a man of Ethiopia. Specific ang Bible, a man of Ethiopia. So, giano ni Lord, gibigyan siya ng description. Anong klaseng man? Gidescribe ng spirit or the angel of the Lord, a man of Ethiopia. Ano pa siya? A eunuch. A great authority. So, hindi basta-basta nga tao ng Ethiopian. Eunuch, tapos great authority. May officer siya. May responsibility siya. Under siya sa Queen of the Ethiopians, Candace. Queen of the Ethiopians. So, sa government siya katrabaho. Government employee siya. May authority siya. May position siya. Who had the charge of all her treasure. So in charge siya sa treasure sa Queen of Candace and had come to Jerusalem for to worship. Alright? So anong makita ta diri church? Ang Dios gusto sa aton nga adlaw-adlaw may mamit kita nga tao. Nga sa diin masira nato sang gospel. Okay? Actually, damo mga tao nga aton mamit. Minsan lang, gina-ignore naton. Kada lang magsakay ka tricycle, pwede mo na tagaan gospel truck sa ang driver. Minsan, damo ka opportunity, katapad mo. Na pwede mo istoryahan kadali sa gospel. Pwede mo bangkuton, Brad, sis, di ka kasimba? Introduction mo lang, God, di ka kasimba, subong. Siyempre, ang response na, either Catholic or iba, gali. Okay? Pero may ka man kasimba? Every Sunday ka man kasimba? At talagsa lang kayo may balaan mo, o may obra, abi ko. Kisa may negosyo sila. So, open conversation lang. And that's the time nga maka-open ka sang gospel.
Simple lang. Gali, pwede ko may ihatag sa imo? May balasahon ko? Pwede mo na basahon, pero kung okay lang sa imo karon, i-share ko lang kadali. Oh, pwede ka na example, gahulat ka mo na, gabayad ka mo ka tubig. Gabayad ka sa kutiko, gabayad ka sa water district. May katapad ka din, ang iban ka cellphone lang na while waiting sa ilang number. Pwede mo na tagaan. Pwede mo na siran. Driver ka mo. May pasayro, sa kanaog. O before na magdaog, pwede mo tagaan gospel trucks. Ma'am, paghatag nila sang bayad, o sir, bayad. Ay ma'am, may hatag man ko sa imo, why ni bayad? But ano na, pakibasa lang, pulong sa Diyos, magtudlo, paano kita maluwas. Tara pa ta? Damo opportunity, church. Kung gusto naton. O si Karen, habang gahatag tinapay, o ma'am, may hatag man ko. Kini spiritual na tinapay. Sobra pa ni sa hupya. Sobra pa ni sa brownies. Mas namit pa ni ma'am sa brownies. Kaya idulong ka ni sa langit. Amen? Namo ta opportunity kung gusto ta. Pero minsan giniglect nato ang opportunity ba? Para sa ato hindi pa oras, para sa ato hindi pa siya valuable. Pero mga utod tani, aton makita diri. Sa principle nga aton makita. Number 1 is that every person is important. Amen? Isa lang katao gihambal sa angel of the Lord. Hindi sila grupo. Hindi sila siling 5, 2. Isa lang katao, pero nga man nga brad, ang Spirit of God, kagang angel, nga gisugo gid si Philip nga kadtuan mo to. But silingon, importante gali kada tagsa kakalag sa tao. Usahay man gud, ano ta nga, hindi siya, di pa siguro ni right time masave mga tao. Hindi. Ano man iya tribo, brad, ano man iya background. Although hindi siya nga tao, influential ning eunuch. Pero my point is, kita nga mga Christians, dapat wala tayo pilion nga sulwiningon. Wala tayo pilion nga invite sa church. Wala tayo pilion nga siran sa pulong sa Dios. Kag hindi ta dapat mamili sang tao. Amen. Balaan nyo kung tanan na kita gasulwining, kag ga-invite, I tell you, church, mag-grow ang aton church. Isa lang. Isa lang kakalag, isa lang katao. Importante na siya. Valuable na siya. Kung gatinguha lang ta kada isa sa aton. Pamati pa? Nga tani may ara ta madala. Isa lang sa isa ka tuig. Minimum lang, mga kapatid. Actually, kung layo na kayo ng one year. Pero kung gusto ta, biskan one na lang. One soul a year. One person a year. Kung pila ta kabilog, may 40 ta. May 50 ta karon. Tapos magdala ta. Magsulwining ta. Tapos ang gisulwining mo, i-disciple mo, Bible studyhan mo, na-save, na-baptize. After that, i-disciple mo, na-grow. Amen. Imagine, ano ang result? Kung sa 40, sa 50 kabilog sa aton, kada isa sa aton mag-desire, na maara kita masulwining. Isa sa aton, may madala diri sa church. Imagine the result. Amen. Nakita ba nato, Brad? Di na kita maghulat pa kung anong klase nga tao or anong nga panahon. Subong na. Kaya i-challenge sa mga men, Brad, padayon ta mag-visitation. Tagaan ta time, Brad, ang visitation. Take note, hindi ta pirmi irason ang atong trabaho.
mamatay na lang ta ang trabaho, ara gina. Pero ang tao, mamatay na lang na, kag maimpierno na lang na, kundi dato tagaan panahon. Di si matani sa mga nanay. Maghatag man panahon for visitation. Hindi lang tani mga men mag-visit. Nami po tani kung mga nanay may araman adlaw nga visitation. Kung di ka available sa adlaw, gabi. Kami mga men, Thursday. Pwede mo ka mo mag-schedule po another day. O po si Ma'am Vic, ara si Ma'am Joy. O mga senior na ganing iban re. Enjoy ang visitation. Blessing ang visitation. Blessing ang soul winning. Gapati ba ta? Biblical ang soul winning? Yes, problema. Gapati ta, pero way tagahimo. Gapati lang ta, conviction lang, pero watay action. Kung gapati ta, mga utod, klaro na ang aton gospel karon. Nami mag-soul winning karon. Kaya nga aton ginapromote si Jesus Christ dagid. Kag kung ma-explain mo lang properly, biskan 1 Corinthians lang mga abyan, mga kapatid, imposible ang tao di magpati. Kung ma-explain mo properly ang gihimo ni Kristo sa cross. You know what? Ang tao, pag ma-properly mo mga utod, ma-explain ang gospel, daw gahatag ka sang pelikula sa TV ba, ma-imagine niya. Ginaportray mo si Jesus Christ, ang sakripisyo ni Jesus Christ, ang gihimo ni Jesus Christ. Amen. Pero ang problema, kung di mo naintindihan ang gospel, budlay gid is winning. Budlay i-explain. Pero kung naintindihan mo, anong gihimo ni Kristo para sa imo kag sa akon? Paano ka gisave ni Jesus Christ? Halin sa silot sa impyerno. Kapatid, di ka maka-afford, may kahimuon para sa Ginoo. May conviction gid ang taong luwas. Si Philip, halin siya sa Samaria, karon naman Gisa, desierto. But nag-respond siya, Lord, sige kadto ko. Lord, di ko na kabisado nga tao. Lord, first time ko na mamit nga tao. Maybe may ara sa mind niya, at the back of his mind, may mga ano si Philip. But thank the Lord, he responds, he arose and went. Huwag siya naglangan-langan, huwag siya nagdugay, huwag siya naghambal. Lord, bago pa ko halin sa Samaria, pwede mag-rest anay ko, ma-day off anay ko, Lord. Kay dito ko, nag-healing ko dito, damo mga tao dito sa Samaria, medyo na busy ko dito, nakapoy ko, pero wala ato makita. Kagwita ka ba ang interval, maybe, after sa Samaria, automatic, gitagaan naman siya new assignment. Philip, proceed ka dito sa desert. Sa south, proceed ka dito. And thank the Lord, aton makita si Philip. Mga kabiyanan. Amen. Tani like Philip, willing ta mag-response. I hope like Philip, willing ta mag-obey. Thank the Lord, may mga tao nag-obey. Amo to na save man kita. Sino naka-experience diri nga gibisitahan ka, may nagkanto dito, nag-share sa gospel. Pakibayaw daw. Sa inyo balay, maybe naghatag gospel tracts, maybe may nag-invite sa imo. May ara ba diri? Gikantuan ka sa balay, or maybe sa dalan, or maybe amigo mo. Hindi ikaw ang nagkanto sa church ba? I believe ini sila Brother Jason, si Bia ang nag-invite ini sa inyo. Na-remember nyo? Oh, si Bia ang ginamit. Oh, sa kadamo sa ila, muna nila survivor. Oh. So at least, gigamit si Bia, brad, sa life ninyo. Brother Jason, Sister Charlene. So kung walay visitation, walay nag-visit ng mga young people, halin diri, kag naglakat dira sa Santos, kag nagbalay-balay ka ng panghatag gospel tracts. Ano, nahatagan ka mo gospel tracts? Oh. Tapos gi-invite ka mo. Oh, gihambalan ka mo among church ara sa tabok. Oh. Ma-remember mo pa first time ka mo nag-meet ni Nabiya? Oh, nara pa sa mind mo, imagination pa. Amen? Imagine ta ba, recall ta ba, ang mga tao gigamit. If I'm not wrong, ito sila Axel at mama niya. Ang nag-invite si Ma'am Rachel, tama?
Una, mga bata, nag-attend mga manghod mo sa extension classes, tapos gikantuan na yun kamo, kagi-invite. Ibig sabihin, ang point ko, may tao, may gigamit ang Diyos na tao para sa ato. Siguro sildam lang diri nga ikaw nangita simbahan. Sildam lang diri nga ikaw ang nagkadto sa simbahan kag nagsimba kag namit mo sila didto. Hindi siguro. Sildam lang kung may araman sildam lang. Mostly sa ato may gigamit gid ang tao. It could be kumpare mo, silingan mo, kilala mo, classmate mo. Ano pa? Amen. That's why importante sa aton man subong nga willing man kita. Mag-invite, willing kita nga mag-share sa Word of God. Okay? Philip obeyed. Philip met a man. Mga utod. Ano pa? Look at verse number 29. The third one. Verse 29, Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot. The third one, mga utod, is Philip heard the Holy Spirit speak to him. Amen? Si Philip namati kung ano ang gihambal sa iya sa Holy Spirit. Willing siya. Willing siya i-lead sa Holy Spirit. The Spirit said unto him, Go near. Ano ang instruction ng Spirit, Holy Spirit kay Philip? Go near. That's why hindi ta dapat mahadlok in soul winning kay may ara Holy Spirit. Hindi ikaw ang mag-soul winning. It is the Holy Spirit's work ang mag-convict sa prospect naton. Ang aton nga job, aton nga part, hello, ara pa ta? Is just to present the gospel. But to convict, it is the Holy Spirit's work. Hindi na nato na problema kung nagpati siya, hindi. Although malipay ta kung mag-response. Pero whether mag-response siya o hindi, our job is to share, to tell the good news, the gospel. And then it is the Holy Spirit's work and part to convict the sinner. Mga kapatid. O sa'yo ta ma-discourage ta, kaya pag-share na to sa gospel, tapos daw dry, wala nag-response, daw hindi teachable, hindi responsive, ang aton gisul winning, kag ma-frustrate kita, ma-disappointa daw, why, gito ba? Imperno gito. Kay why nagpati daw, hindi siya eager daw, hindi siya attentive, daw hindi excited. Ang ato na ginalantaw, ang iya nga response, ang iya nga actuation, ang iya nga hulag. Dito ta na-motivate, hindi dapat mga utod. Kaya ang salvation sa heart, wala sa action. It could be, hindi siya attentive, it could be, hindi siya excited, it could be nga passive lang siya. Pero ito ka malo, nag-work galang Holy Spirit the following day. Paghalin mo, basi dito dahil nag-work ang Holy Spirit sa iya kasing-kasing. Wala lang sa moment, gisulwining mo siya. Para sa iya, daw dry ba? Daw pawala lang, daw kung sa ano pa. Ano klase nga tao daw lipong haw? Hello, ara pa ta? O saya mo na ang aton nga ara sa isip. Kung magsulwining ta, pero dapat, hindi ta dapat mamotivate dito. Nga ganado ka magsulwining kay, grabe, pastor, attentive, baby, hibi. Pagit pastor, daw ga imot-imot ba? Sigurado, gito pastor ba? Nung natuhog, gito niya pastor ang akong i-share sa iya. Koy daw, bra, di ka kasigurado. Kaya ang emosyon bad, hindi na garanti. Hindi garanti nga daw kahibion, hindi garanti nga daw nga musi-musi o ano da. Makasiling ka na, sigurado, sure bull gito, pastor ba? Save gito. Hindi dapat tamo na. Ara pa ta? Kaya wala sa appearance, wala sa action, ang result sa soul winning. Aton is just to share. Simply share the gospel. And willing tayo i-lead ng Holy Spirit. Holy Spirit. Then the Spirit said unto Philip, Go near.
God's message. Ano ang message ni Lord? Go near. Message ng Holy Spirit, go near and join thyself to this chariot. Ano himuon naton para makawinta? We must go near. Amen? Hindi pwede ba nga ang mga sinner, ang mga unsaved, ang mga unbeliever, ang magpalapit sa aton? Siguro seldom lang na. Very rare na siya nga may mga tao gapangita sang church, sila mismo. Si Brad Maki daw testimony niya, gi-invite sa una dire. Sang nagsakay sa iya. Si Regine, Brad? Nakadulong daw siya ka Regine dire. Tapos gi-invite. Sunod nag-invite sa iya, damgo. Kabalo ko may story ni Brad Maki ni? Gipadamgo siya. Nga di ng Liberty Baptist. Liberty ba ito ba? Simbahan lang. Una damgo. Pero sa damgo ni mo, nanay Liberty. O sa damgo ni mo, ambalang kang pangitao ng Liberty Baptist. Tapos, pag dulong niya kay Regine, dito niya nabasa mo din yung Liberty di ay. So dito na-confirm niya ang damgo. Mau nagisuli ka simbahan ba kayo? Tayo may ginulong. Liberty. So I believe ba, gigamit ito sa Ginoon, wala mong damgo, Brad ba? Di natani ko mapati, ba tinuod ang damgo karon? Pero daw, tungkol sa imo, Brad, makumbinsin ako, mga epektibo pag damgo karon. Amo to sunod, nag-visit na ni ikaw na nag-visit. Paghatod nimo kay Regine, wala pa to. Mga pila pa to ka bulan bago ka naka-decide nga magsimba. 2 months pa. Tapos tong 2 months pagsimba nimo, daw alanganin ka kay nakaniktay sila. Atong pagdulong nimo kay Regine. Kinsa may nakita nimo sa gawas? Pero wala kang gipalapitan sa tricycle. Napansin mo lang sa gawas. Salamat after 2 months. Ano ang point ko? Talagsa lang ang tao kasi siya mismo ang mangita. Kung may ara man, like I said, seldom lang. Ang common is that kita ang magawa kag mangita sa mga unbeliever, sa mga unsaved, sa mga lost people, kita ang magawa. Blessing man nga may magkadto sa church, mag-visit, aton ma-witnessan, aton masiran sa gospel. Pero ang mandate sa Ginoo, kita gid ang magkadto. Okay? So sabi diri, go near. Gisugo sa Holy Spirit, kadtuan mo ning eunuch. Kadtuan mo ang eunuch. Kag dito mga abiyan, nakita nato nag-respond si Philip. To win people to Christ, we must get near to them. Pastor, ano abi ko? Introvert? Ano nang introvert man? Shy ba? Shy. Ano bang hindi pala hambal? Hindi kuan. In short, hipuson. Ako sa to may hipuson mago. Di ka mo kapati siguro ba? Daw di ko kapati, Pastor White, sura mo pa lang daw. Hipuson ko, day 1 sa eskwelahan. Tatuod lang mga abiyan, di ko able. Sa eskwelahan, okay lang. Pero, di ko pala istorya kayo, pala hambal. Pero salamat sa Ginoo, na-develop sa Bible School na. So kung may desire ka, buligan ka sa Holy Spirit. Amen? Nga madula ng ibong pagka-introvert. Anong opposite sa introvert?
Extro. Opposite niya ba? Pero di po nang sobra. Kaya naapoy tao ka, sobraan po ka extrovert. Oh. Bisan wala dapat istoryahan, hala, sige wakal. Bisan tulog na mga tao, siya dalang isa, hala, sige po istorya. Ang una yung misis, misis niya, butangan na lang tawel baba niya, kaya way gauntat istorya. Hindi dapat muna. Dapat tama-tama lang itong istorya. Amen? Mag-istorya tasang mga may sense mga abiyan. Amen? Kanang may mga, ano ba? May mga puntos. First of all, ang Word of God, nami ato ni istorya, ato ni hambal. Bilang Kristohanon, nabal ang ka-Kristohanon. Pero iba-iba nga mga topic imong ginapanghambal. Pero Word of God, di ka makahambal sa imong mga upod. Nakuha niyo? Di ka na mapatihan sila. Next time, mag-istorya ka about Word of God, di na sila mapatihan sa imo, kaya napuno ka na. Naunahan mo na sila sa mga istorya nga labay-labay, mga sobra ka joke-joke ng mga istorya. Hindi dapat muna. Kung gusto ta mahimong effective nga soul winner, dapat ilimita. Pag ibutang ta sa tama nga lugar. Hello, ara ba ta? So hindi po excuse mga utod. Hindi excuse ang aton personality. Anong tawag sina? Aton na, anong tawag na? Mga temperament ba? Diba? Anong mga temperament na to? Sanguine. Oh, ano pa? Oh, 4 ba na? 5. Anong iban nga temperament gani sa tao daw? Sino ka dumdum? Sanguine. Melancholic. Oh. Ano ang melancholic? Sanguine, inabang daw extrovert man, pala istorya, pala ano, daw may pagkabuguyon, may pagkawakalan. Amo na, Brad. Sanguine na. Verse 30. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. Verse 30, and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, ano pa bangkot ni Philip? Understandest thou what thou readest? Lantawan niyo, Brad, ang word sa verse 30. And Philip ran thither. Nakita mo ang attitude ni Philip? Hindi lang siya nag-response, nag-join, nag-go near doon sa eunuch after siya gihambalan sa Spirit of God. Anong response niya? And Philip ran. Grabe nga pag-describe sa iya. Philip run. This shows Philip haste and desire to obey the Holy Spirit's leading. Amen? Nagdalagan. Pagkabati niya sa Holy Spirit, pagkadungog niya sa Holy Spirit's instruction, hambal sa Bible, nagdalagan si Philip, nagdali si Philip. That means ang iya desire, ara. That means ang iya excitement, ara. Wala siya nag-excuse mga abyan. Kundi aton makita si Philip dira ang iya nga obedience. Immediate obedience. Imagine mo, nagdalagan. Take note ini nga tao, stranger. Knowing ini nga tao abyan may authority, may posisyon. Normally, kita nga tao, pag ang tao nga aton i-approach ba, may position, ang atong normal or common response, matahap ta. Tama? Maalanganin ta. Uy, oh, lantaw ta, may degree, may ini nga tao, may profession. Tapos, medyo kilala, prominente, influential. Lalo na, nakasalakyan ang tao, amo ng instinct dayon nato, matahap ta. Sir, pwede share sa Word of God, share pakibato ni. Usaya mo nang galanganin ta.
Akin nilang kay Gatsinilas, inilang o kay kuano. Ang sinina ni daw to nagligad pa ni Simana. Brad, mig pakibasa mig. Oh. Daw mo na ang aton nga isip. Matahap ta ba fear of men ang tawag? So maunahan ta sa hadlok, maunahan ta sa alanganin, di na ta makahatag. Kaya mo na gamito ni Satan ang kahadlok sa ato. Yes or no? Pero si Philip, pwede magbalibad si Philip, oy, Queen of Candace, officer siya sa Queen of Candace. Candace, Queen of Ethiopians. May posisyon, may influence. Lord, pwede ba iba na lang doon? Hindi lang ko. Pero wala siya nagbalibad. Nasa ato, diri siya sa harap, patang, before ta mag-close. Tadi ko may opportunity diri ba? Bisita na to, walk-in man o invited. Kag balaan mo nga unsaved pa, kag kung gihamba lang ka ni Pastor Brad, sis, pwede siran mo sa gospel, dapat. Dapat tanan mga membro willing mag-share. Dapat willing, mga nanay dapat ready nga mag-share. Mga tatay dapat ready nga mag-share. Para pa ta mga men? Di ta wala tani magsirin sa ato, ay pastor, si Brad lang pastor. Ay, si pastor, pwede si ano lang anay. Kung ka edad-edad ni Brad Edwin, automatic. Kung ka edad-edad man ni Brad Romy, dapat, pastor, ako na mag-volunteer, ako pastor. Hindi pagyatag sa iban, ako na pastor. Dapat amo na. Ay, di lang pastor, si Brad Maki lang pastor anay. Walanganin pa pastor, murag di pa kaya. Di dapat amo na. Kanami no kung ang mga member nato ba gagawanay kung sino magsulwining? Oh? Dapat amo na. Aton nga attitude kanami lang. Huh? Philip, Rod mga kapatid. And then, I close verse number 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? So, sandito na si Philip, iya gipamangkot ang eunuch. Naintindihan mo bala ang imo ginabasa? Verse number 31, ano ang response sa eunuch, Brad? And he said, how can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. May mga tao, mga utod nga seeker. Amen? May mga tao nga sincere sila. Nga pangita, willing sila mag-learn, willing sila mangita og truth. The problem is, walay someone o somebody nga mag-teach sa ila. That's why, aton part, Brad, amo na ang tawag soul winning. Ini nga tao, sincere siya. Nagbasa ang eunuch, reader ang eunuch, studious ang eunuch. The problem, why niya naintindihan, iya gibasa. Daw mga graduate, subong sa senior high. 18 million, pero di kabalo mag-intindi sa gibasa. Kabalo magbasa, pero way kaintindi, ano ang butsilingon sa ilagin basa. Daw kaangay ka lang, kapamati ka sa galantaw ka sa Hollywood movie. Pero aksyon lang ginalantaw mo, pero ang dialogue, way kakaintindi. Anong kinistorya nila? Ambot gani Ambot English, abi? Kung Tagalog tani, intindihan tani, English, abi, istorya nila. Ano nang budlay? Nakuha ninyo? Inisya mo ni Brad, nagbasa, interested siya, nagabasa siya. In fact, gospel pa yung gibasa ba? Kay portion sa writing ni Prophet Isaiah. Kag ang portion nga ginbasa niya, nagatumod to, naga-refer to kay Jesus Christ, kaangay siya sang lamb, nga gidala dito sa slaughter, kag dito patsyon siya, ihawon siya, kag wala siya nagareklamo. He opened not his mouth, which is the Lord Jesus Christ, ang gi-describe diri. Di pamangkot siya ni Philip, understandest thou what thou readest? Siya, how can I, except someone should guide me? Amen.
So mga utod, may mga tao karon nga willing pero wala lang mag-guide sa ila. May mga taong seeker, interested sila sa Word of God. The problem, walay mag-explain sa ila. That's why it is our part as Christians nga amo ang mag-explain sa ila kung ano ang truth. Amen? Actually, may mga tao karon nga, kung siran mo, hinog na gid. Ano na gid sila? No? Willing gid sila, kung naintindihan nila. Kag magkasiling sila nga, tama gid ang Bible. Tama gid ang pulong sa Dios. Alright? Kaya mga utod, kailangan ng somebody. Except some man should guide me. And look what happened. And he desired Philip that he would come and sit with him. Invite niya si Philip. Kag si Philip, nag-explain siya. Look at verse 32. And the place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. 33, in his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Sino ang ginatumod? Sino nga propeta? Verse 35, Then Philip opened his mouth and began at the same scripture, and preach unto him Jesus. Amen? Ano ang another principle, Brad? Dire, kung mag-soul-winning ta, Brad, dapat ang atong itapik si Jesus lang. Si Philip, wala na nagpaligoy-ligoy. Sang namangkot, Brad, ang eunuch, automatic, he opened the scripture, he explained the scripture of who Jesus is. Usahay, damo na ta, pag-soul-winning, damo na ta topic. Pero less ang atong explanation about kay Jesus. Less ang atong explanation about sa gospel. And no wonder, hindi kayo naintindihan ang Word of God simply because kulang sa explanation. Tara pa ta? Dapat properly, Brad, ma-present na to ang gospel. Bahala, gamay na, Brad, imong nahambal. Importante, Brad, ang imong na-explain properly ang gospel. Na-present mo properly ang gospel. Kaya once ma-present ang gospel properly, Brad, I believe, satisfied gid ang mamati. Kag even pamangkuton mo na, Brad says, or nay, tay, o mig, may ara ka pamangkot. Di na mamangkot, Brad. Ay, di na, okay na. Naintindihan ko na tong giambal mo. O karong pamangkuton mo, save na ba siya? Kung Brad proper atong pag-soul-winning, Brad, makasabat gid siya. Oo. Luwas na ko. Base sa ako naintindihan karong kadabatian. Kaya sa aton, church, kailangan proper ang atong pag-explain. Amen? Kag brief lang. Nati si Sari, dabuon mo bersikulo, okay man tani. Pero may disadvantage kung dabo ta verse, base hindi na niya makuha tanan. Kaya balaan mo ng mga baguhan, ang ilang mind sinablan, kita gani nga dugay ng Kristohano, dabo po kita malipatan. Biskan balik-balik na nga verse, ayan pang unbeliever. So enough ng duha. Sulwiningon mo siya, 1 Corinthians 15:1-3, and then tagaan mo siya siyang assurance, Ephesians 1:13, duha lang. Kung na-explain mo ng duha, Brad, maintindihan niya ang gospel. Kung ano na siya diha sa Ginoo. Amen. Philip and the eunuch. Although, hindi siya, Brad, ano pa ta? Hindi pa ni Gospel of Grace. Chapter 9 pa na-save si Paul. Amen? Chapter 9 pa sa book of Acts na-save si Paul. Pero aton makita mga abiya na in the name of Jesus pa, si Jesus Christ as Messiah, ang gi-portray, ang ilang gi-explain dre about kay Jesus Christ. So my point is that ang atong response, ang atong attitude kung kita mag-soul winning, I hope like kay Philip, willing kita mag-response. Diin man dalhon. Sa Maria, gasa mga utod,
willing si Philip mag-response. Ayop sa aton. Pag may opportunity, share kita sa gospel, di mahuya. Estudyante, share ka sa gospel. Hatag ka mo gospel tracts, damo prospects sa diyang eskwelahan. Di ta maubusan prospects kung gusto ta lang. No? So that's why, please lang, no? Church, aton ibalik aton soul winning. Amen? Gusto kita mag-grow, kag mangin obedient kita nga local church. Hindi ta pagpabayaan ang aton soul winning. Hindi ta pagpabayaan aton nga evangelism. Amen? Basi mabisi kita sa iban nga bagay. Ang pinaka-importante, brad, aton ma-neglect. That's why, mga men, please, no? Join, I encourage you, brad. Nami mo na, mag-basketball ta paminsan-minsan, mag-exercise ta, maka-physical. Pero walang pinaka-importante, brad, ang atong time for visitation man. Atong time for soul winning. Atong time sa pag-follow up. Atong time sa pag-Bible study. Don't you know, kung di man ta makashare sa gospel sa atong katuan, o wala ta time, kay busy sila. Sometimes, pag katuta sa atong prospect, galuto, busy, may amo ni. Biskan prihan lang. Biskan prihan mo lang, anay, tapos, before ka maglakat, and then proceed na pod. Dako na nga bagay, maprihan mo sila. Amen? Simple act, mga abiyan, pero may impact na sa ila. I hope, tani, magdugang pa. Mag-increase pa ang number sa aton mga members na mag-join sa Saturday visitation. Amen? Try ka mo, brad, mag-visit. Magbalik na lang Ginoo, wagi ka mo ka-visitation. Ano ka kalatabo karon sa Middle East? Patimaan na abiyan, lapit na gid magbalik ang Ginoo. Basahan niyo Ezekiel 39:38, brad. Lantawan niyo. Anong mga nation karon ang gagira? Ara na sa Bible. Oo. Ara sa Bible. Kaya wala na ta panahon karon, gamay na lang gid ang panahon, rapture na. Gamay na lang panahon, rapture na. Kaya aton seryosohon, aton soul winning, aton seryosohon, aton evangelism. Labaw sa tanan, aton seryosohon, aton salvation. Kaya basi ga-assume ka save ka, pero in reality, hindi gali. No? Laruhagid. Okay, let us all stand. Let us pray. Lord, salamat for this evening. Thank you, Lord, sa life ni Philip and sa eunuch. Nakita namon, Lord, paano nag-work ang Holy Spirit sa matag isa sa ila. Si Philip, willing nag-response